Gandang balita ba yan? Parang 2022 pa yata itong kahilingan na to, itong petisyon na to. Ngayon, in 2024, mukhang pinagbigyan 50 pesos. Pero kulang pa rin daw. Bukas, di ba? Tataas na naman ang diesel na magkano? May piso. Isang litro. Sapat na ba itong 50 pesos flag down rate? Well, Ali, Patsy, alam mo, kagaya ng sinabi ko dati, the last fare increase na binigay sa taxi was way back from 2017. Oh. Nung nag-file kami ng petition, ang hinihiling sana namin sa sektor ng industriya ng taxi was a flag down rate of 60 pesos. Yes. Yung karagdagang 20 pesos. But nung 2022, ang binigay was a karagdagang flag down rate na 5 piso lang. And then, ngayon, inibla nila, dinagdagan nila ng 5 piso, which is equivalent to yung 10 pesos nga. While this is a welcome development, kagaya ng nabanggit ko dati, kulang pa rin ng 10 piso. Although, mas maganda na kaysa dun sa additional na 5 piso. Pero kung mapapansin nyo, even sa mga kalsada natin, siguro napapansin nyo, paunti na ng paunti yung available na taxi. Yes. In fact, this has resulted to the rise of yung mga motorcycle taxis. Correct. Mas mura, Dahil yung traffic? kawalan ng taxi. Oo. Pero Attorney Bong, ito aside from the 5 pesos, so parang in effect na magiging 50 pesos na starting tomorrow, yung flag down. Pero yung per kilometer, as is pa rin ho ba yan? O, ikwento mo na yung total, kung kunyari, kung kami ay sasakay ng taxi simula bukas, asahan po namin na may 50 pesos na yung flag down, tapos per kilometer, first 5 kilometers yata, di ba? Ano pa yung magiging yung well, tatak? Actually, nothing has changed. Walang pinagbago. Ang pinagbago lang talaga is yung flag down rate, yung additional na per kilometer na tinatakbo ng taxi, hindi magbabago. Pareho pa rin siya. So, ang pinaka-result na lang ang pinaka-effect is yung additional 10 pesos. Yun nga yung sinasabi namin sa LTFRB. Dahil, alam mo, while humihiling sila na gusto nila, siyempre, malinis, disente, at saka mahuhusay na driver, paano kami kukuha ng mga mahuhusay na driver kung ang driver hindi naman kikita? So, hindi ka makakakuha ng quality driver. Ang gusto nila, kailangan laging bago at saka modelo yung mga taxis na ginagamit ng operator. But if the operator does not have drivers to bring out the taxis at hindi rin kumikita yung mga operator dahil hindi rin nila kayang taasan yung boundary ng taxi, then how can the operators also afford to bring in new taxis? Kaya nga, ang nagiging resulta, nagkakaroon tayo ng yung mga taxi fleet na malalaki dati, palitan ng paliit, ibig sabihin, nagre-reduce sila ng fleet size to make it to make the operations more cost efficient. Now, ang nakikita natin is rise of the motorcycle taxis kasi wala lang alternative And makikita natin ang pasahero is willing to pay kahit na hindi masyadong konbinyente umangkas sa motorsiklo, but for the convenience of being ferried point to point, willing silang magbayad. So ano ang gagawin ninyo? Anong binabalak ng mga taxi operator at drivers to keep up with the competition? Kasi meron pa rin market ang taxi, di ba? Kunwari marami kang dala, may mga bata kang kasama. Di ka naman pwede mag-motorcycle. Totoo. There is definitely a market in the taxi. Pero kaya nga ang nangyayari sa operator, instead of maintaining their current fleet size to be economically viable, nire-reduce nila yung fleet size. Kasi bakit ka bibili ng sasakyan at i-re-rehistro yan, babayad ka ng supervision fee sa LTFRB, babayad ka ng regulatory fee, babayad ka ng calibration fee, kukunan mo ng insurance yan, tapos wala naman maglalabas. So it's an additional cost lang sa operator mo, sa operations mo. So ang nangyayari, yung size na mini-maintain ng operator should only be the size kung ilan ang driver niya. So kung may existing kang 40 driver, 40 sasakyan na lang ang i-operate mo. Bakit ka mag-ooperate ng 100? 40 lang ang driver mo. So let's get together. Sunday 25. Sunday 25.